Chapter 2 ng topic natin tungkol sa IP addressing. Chapter 2 means yung mga concerns ninyo or clarification tungkol sa IP addressing. Okay? So, quick review muna kung ano yung IP addressing. Sa IP addressing, doon natin diniscuss yung IP address classes. Di ba? IP address classes. So, na-discuss natin na mayroong 5 IP address class. Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. Diba? So, 5 IP address classes. So, para ma-identify natin kung ano yung class ng any given IP address, titingnan mo lang yung first octet ng IP address, di ba? Yan, first octet ng IP address. So, pag nakita mo yung first octet ay 1, then class A yun. Pag nakita mo yung first octet ay 128, then class B yun. Pag nakita mo na 192, then class C yun. Pag nakita mo na 224, then class D yun. Pag nakita mo na 240, then alam mo na yung IP address na yun ay class E. Okay? Example. Gawin natin example yung pinaka-common na IP address na nakikita natin, yung 192.168.0.1, di ba? Yan ang common na nakikita natin na IP address. So this is the IP address. Okay? So, ang una natin kailangang i-identify ay anong IP address class ito. Okay? Ano ba ang IP address class ng 192.168.0.1? So, based dito sa lecture natin tungkol sa IP address classes, titingnan mo lang yung first octet. So, in this example, ang first octet ay 192. Di ba? So, looking at these IP address classes, yung table natin tungkol sa IP address classes, pag ang first octet ay 192, then alam natin na this IP address is IP address class C. Okay? So, this is class C. Okay? So, pag na-identify natin kung anong IP address class siya, malalaman na natin yung kanyang default subnet mask. Default subnet mask means so every time na unknown or hindi naka-indicate kung ano yung subnet mask na gagamitin, ang gagamitin natin ay yung default subnet mask. Okay? So every IP address class, mayroong corresponding yan na default subnet mask. Pag class A, ang default subnet mask niya ay 255.0.0.0. Class B ay 255.255.0.0. Then class C ay 255.255.255.0. And alam natin na yung D and E, hindi natin ito magagamit kasi meron siyang special use. Okay. So class D ay ginagamit for multitasking. Multicasting. Then class E ay for research. So hindi natin magagamit yung dalawang IP address classes na yan. Yung A, B, and C lang. Okay?
So, dahil na-identify natin na class C siya, di ma-identify na rin natin kung ano yung gagamitin nating subnet mask. Okay, so class C, ito, class C. Yung subnet mask niya, yung default subnet mask niya, ay 3255. Okay, so alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng mga numbers na yan, di ba? Ang tawag sa mga numbers na yan ay octets. So, hindi na natin di-discuss ulit dito. Na-discuss na natin na, di ba? Ang octet ay binary numbers written in decimal form. Okay, now, ano ngayon ang susunod pag na-identify na natin yung subnet mask? Ang pinakagamit niyan ay ma-identify na natin yung network address. Which means malalaman na natin kung saang network nakakonect yung computer na yan or kung anumang device yan. So, hindi lang naman computer ang pwede nating i-connect sa network or sa internet. Yun ang most common network, di ba? Yung internet. Pwede nating i-connect yung tablet, cellphone. So, kahit anong device na mayroong network interface ay pwedeng i-connect sa network or sa internet. So, para ma-identify natin kung saan network siya nakakonect, bawat network ay may identification. So, bawat network may sariling identification. Ang tawag doon ay network address. Same thing din, bawat device, pag kinonect mo sa isang network, mayroon siyang identification. So, bawat device ma-identify mo. Okay, ano yung identification ng bawat device pag i-connect mo sa isang network? Yung IP address. Okay? So, yung IP address, existing yan sa network at sa mga hosts. So, clarification lang, pag yung isang device ay i-connect mo sa isang network, ang tawag dun sa device na yon ay host. So, kahit anong device yun, computer, laptop, desktop computer, laptop computer, tablet, cellphone, kahit anong device na mayroong network interface, pag i-connect mo na siya sa network, sa isang network or sa internet, o yun ang pinakasikat na network, di ba? Yun ang pinaka-common na network, yung internet. Pag i-connect mo na sa internet kahit anong device, ang tawag na sa kanya ay host. Okay, so i-clarify lang natin yan kasi baka pag nadidinig nyo yung term na host, medyo nako-confuse na. Ang ibig sabihin ng host ay yung device na nakakonect sa network. O dahil mas common yung internet, o sige, any device na i-connect mo sa internet, ang tawag doon ay host. Okay, so bakit kailangan ng clarification na yun? Kasi gagamitan natin yan ng IP address. Pag ang host may ginamit siyang IP address, kaparis nito, ang ginamit niyang IP address ay 192.168.0.1. Okay? So, yung IP address na ginamit mo dyan, ang tawag ngayon dyan ay host address. Okay? So, bakit ganun? Bakit kailangan pa natin siyang tawagin na host address? Di ba pwedeng IP address na lang? IP address nga yan. Pero pag yung IP address na yan ay ginamit mo or inassign mo sa isang device, ang tawag na sa IP address na yan ay host address. To differentiate, pag yung IP address ay ginamit mo to identify a network, ang tawag naman doon sa address na yon ay network address. Okay? So, yun ang reason doon kung bakit kailangan nating i-differentiate. Lahat naman yan ay IP address. So, ang pagkakaiba lang, pag ginamit mo na siya sa isang device na nakakonect sa network, ang tawag na sa address na yan na ginamit mo dun sa device na yon ay host address. Okay? So, pag yung IP address na yon ay ginamit
to identify a network, ang tawag doon sa IP address na yon ay network address. Okay, so yun ang distinction ng host address sa network address. Okay, so i-take note nyo lang yan kasi sa palagay ko, sa napapansin ko, diyan nagkakaroon ng confusion. So, diyan nalilito. Ba't may tinatawag na network address? Ba't may tinatawag na host address? Ba't may tinatawag na IP address? Di ba? So, yan ang distinction nun. Yan ang clarification nun. Lahat yan IP address. Yung network address, yung host address, parehong IP address yan. So, ang pagkakaiba lang, yung host address ay ginagamit to identify a host, to identify a device, specific device, na nakakonect sa network. So, halimbawa, itong laptop na to, ikinonect ko to sa network. Paano ma-identify to sa network? Paano? Halimbawa, ito, ikinonect ko sa internet. Paano ma-identify sa internet itong laptop na to? May ginamit ako ditong IP address. Meron siyang IP address. Pero yung IP address na yon, pag inilagay mo sa isang device, ang tawag na dong sa address na yon ay host address. Okay? Ngayon, etong device na to, etong laptop na to, nakakonect to sa isang network. Hindi lang internet. Ang ibig sabihin kasi ng internet ay internetwork. Ibig sabihin, maraming mga network interconnected. Kaya tinawag na internet. Okay. So, etong laptop na to, nakakonect to sa isang network. Okay. Paano ma-identify ng internet kung saang network nakakonect ng laptop ko? Yung network na yon may network address. Okay? So, yun. So, yun ang ibig sabihin nitong video na to. Bakit tinawag ko na chapter 2? Ibig sabihin, nag-discuss na kasi ako tungkol sa IP addressing. Pero yung discussion na yon, nagbigay ako ng assignment or activities, may mga malabo pa. May mga hindi pa naintindihan. May mga confusion. Siyempre, mangyayari yung especially kung first time ka lang tungkol sa topic na IP address or IP addressing. Okay? So, yun yun. May tinatawag na host address at network address. Okay? So, i-check nyo na lang. Halimbawa, kahit nag-chapter 2 na ako, medyo nalalabuan pa rin kayo. O, i-check nyo. Mag-google kayo. Di ba? Anong pagkakaiba ng host address sa network address sa IP address? So, yun. Ayun ang explanation ko ron. Parehong IP address yan. Kaya lang magkaibang tawag, para magkaroon ng distinction. Bawat device, bawat computer, halimbawa may 10 kang computer. Yung 10 computer na yon, bawat isa doon, bibigyan mo ng IP address. Pero dahil inassign mo na siya sa isang device, ang tawag na doon ay host address. Okay? Then yung 10 computer na yon, nakakonect sa isang network. Okay? Then para ma-identify kung saang network nakakonect yung 10 computers na yon, meron din IP address na naka-assign doon sa network na yon. Yung IP address na naka-assign doon sa network na yon, ang tawag doon ay network address. Okay? So, bawat isa, yung 10 computers na yon, pare-pareho yung network address nila. Kasi they are connected on the same network. Di ba? Imagine niyo yung logic nun, di ba? 10 computers connected on the same network. O, siyempre, pare-parehong network address nila. Kasi they are connected on the same network. Di ba? Pero individually, mayroon silang sari-sariling IP address. Ang tawag dun sa individual na IP address ay host address. So, distinct yun. Unique yun. Hindi pwedeng pare-pareho sila ng host address.
Di ba? Kasi kung pare-pareho sila ng host address, paano mong ma-identify bawat isa dun sa 10 computers na yun? Di ba? Pero yung network address, pare-pareho sila kasi they are connected on the same network. Sige, open ako ng packet tracer para magkaroon kayo ng visual kung ano yung pinagsasabi ko. So, siguro yun. Napansin ko doon medyo nagkakaroon ng kalituhan. Ano ba yung IP address, host address, network address? Bakit iba-iba pa tawag dyan? Sa, yun. Na-discuss ko na ngayon, papakita ko sa inyo using packet tracer para ma-visualize niyo yung kung ano ang sinasabi ko. Okay, halimbawa, ganito. Meron kang PC. PC. Ko-connect mo siya sa isang network. Okay? Yung PC na yan, pag kinonect mo sa isang network, halimbawa, kinonect mo sa internet. Okay, so i-connect natin tong computer na to sa internet. Okay? Pag kinonect mo sa internet, itong isang computer, o kahit hindi computer, kahit anong device na pwede mo i-connect sa network. Halimbawa, na-i-connect na natin sa internet. Pagdating sa internet niyan, may makikita yan na server. Okay? So, halimbawa, nag-connect ka na sa internet. Ano ang makikita ng computer mo sa internet? May mga makikita siya mga server doon. Okay? Okay. Now, pag i-connect, kapag kayang PC na yan at saka yung server na yan ay nakakonect sa internet, o kahit anong network, kahit hindi internet, ang ibig sabihin ng internet ay internet network. O, i-check nyo sa ano nyo, i-google nyo, i-Wikipedia nyo, pag sinabing inter, magkakaiba yun. Diba? Inter-network. O, ibig sabihin nun, iba-ibang network ay interconnected. O, international. Ibig sabihin ng international, iba't ibang nation, magkaka-connect. Okay, so internet, ibig sabihin na internet network, magkakaibang network ay connected. Okay? Magbalik tayo dito. Pag itong PC na i-connect natin sa network, ang tawag na dito sa PC na to ay host. Same thing din ito, itong server na to, pag i-connect natin sa isang network, ang tawag na rin sa server na yan ay host. Okay? Ano ba itong server na to? Itong server na to, computer din yan. Ngayon, usually, kaya may server dyan, kasi dyan nakalagay yung mga website nila. Kaya, ang common na tawag dyan sa mga server na yan ay web server. So, kahit sino na merong website, pag gusto nilang i-share yon sa internet, kailangan meron silang web server. Yung web server na yon, nandyan lang siya, may sarili siyang IP address. So, host siya, di ba? Ngayon, yung IP address na ibibigay natin dyan sa computer at saka dito sa web server, ang tawag dun sa IP address na yon ay host address. Okay? Okay. Ngayon, halimbawa, itong ating PC, at saka itong ating web server, nakakonect yan sa isang network. Ba tayo mag-exit? Dali
Paano i-erase? Okay. Okay, so yan. Yang namang nakabilog na yan ang nagre-represent ng network. So yung computer mo, may sarili siyang network. Di ba? Nasa bahay itong computer mo, nakakonect siya dun sa network kung saan siya nakalocate. Okay. So may network yan. Okay. So, etong network kung saan nakakonect yung PC ay nasa ibang network compared sa kung saan network nakakonect yung server. Magkaibang network yan. Okay? So, halimbawa, ito ay tawagin natin network 1. Net 1. Yan. So, net 1, doon nakakonect yung ating PC. Then, ito namang isang network ay tawagin nating network 2 or net 2. So, sa net 2, doon nakakonect yung ating server. Okay? So, they are on different networks. Okay? Now, para makakonect yung PC dito sa server na to, na nasa ibang network, okay? Kasi magkaiba silang network, ang gagamiting device dyan ay router. Okay. So, hanap tayo ng router dito. Okay, so ito. Mostly dyan, ang ginagamit na router, pag internet na pinag-uusapan, ay yung Cisco router. Pero meron ng ibang brand, hindi lang yung Cisco. Kasi yung Cisco lang kasi nag-invento ng router. So, pag network to network na, kasi magkaibang network na, dapat gagamitan na yan ng router. Okay? Then, let us say na i-connect na natin siya, gagamit na tayo ng crossover. So, kapag itong computer, i-connect mo sa router, gagamit ka ng crossover cable. O, wag nyo nang masyadong intindihin yung kable. Okay? So, ayan. So, i-connect na natin dito. Okay? Now, paano ngayon yan magko-connect, magkikita? Okay. So, ito, halimbawa may kable na. Okay, sa configuration ng interface, okay, naka-switch off pa yun sa routers. So, isi-switch on ko lang. Ayan. So, naka-green na. Physically, may connection na yan kasi may kable, di ba? Pero hindi pa sila magko-communicate kasi wala pa silang logical connection. Ang magpo-provide ng logical connection, yung IP address. Okay? So, bibigyan natin ng IP address tong PC. Ang common nga na IP address na nakikita natin ay yung 192, okay, 192.168.0.1. Okay? O, practice yung i-discuss natin sa IP addressing. Ang IP address niya ay 192.168.0.1. Okay? So, ano magiging subnet mask nitong 192.168.0.1? Okay? Sige. Isipin niyo muna mentally. Ano ang magiging subnet mask ng 192.168.0.1? Okay? So, dapat naisip nyo na kung ano ang subnet mask yan. Di ba? Kung hindi, magbalik tayo dun sa ating lecture.
Per socket niya ay 192 kasi 192.168.0.1. So therefore, ito ay class C. Ang default subnet mask niya ay 255.255.255.0. Okay? Okay, check natin. Magbalik tayo rito. O, ayan. Ang subnet mask niya ay 255.255.255.0. Okay? Okay, so yan ang binigay nating IP address dito. Okay? Ayan. Let us say, ang ating server, ang IP address niya ay 10.11.12.13. Let us say na ganyan yung IP address niya. 10.11.12.13. Okay? So, ipapasok natin sa configuration, static 10.11.12.13. Okay? So, again, exercise. Kung ganyan ang IP address ng ating web server, ano ang kanyang subnet mask? Okay? O, isipin nyo muna. Ano ang kanyang subnet mask? Okay, so dapat naisip nyo na kung ano ang kanyang subnet mask. So 10.11, per socket niya 10. Magbalik tayo dun sa ating lecture. Per socket niya 10, so ibig sabihin, pasok siya dito sa class A. Okay. So lalagyan lang natin ng range itong IP address classes natin. So ang per socket niya is 1 up to bago mag-class B. Ang class B is 1 to 8. So, bago mag-class B ay 1 to 7, di ba? Pero may special use yung 1 to 7. Kaya yung class A hanggang 1 to 6 lang. So, dyan lang naman mangyayari yan sa class A. Hindi siya mag-uumpisa sa 0. So, dapat ay 0, di ba? Dapat yan ay 0. Hindi rin. Kasi may special na gamit yung 0. That's why, pag class A, mag-start sa 1. Okay? So, dapat mag-end to sa 1 to 7. Pero yung 1 to 7 kasi ay ginagamit sa troubleshooting. So, may special function din yung 1 to 7. Kaya hanggang 1 to 6 lang ang class A. Pero dyan lang naman mangyayari yan sa class A. Sa class B, ang range niyan ay bago mag-class C, which is 192. So, therefore, 191. Ganun din sa class C. Hanggang saan yung class C? Bago mag-class D, 224. So, therefore, 223. Di ba? Okay, class D. Hanggang saan yung class D? Bago mag-class E. Class E ay mag-start sa 240. So, ang class D ay hanggang 239. So, ganun lang, di ba? Siyempre may range yan. Ibig sabihin niyang range. Okay, so kapag nakita mo yung class A ay ang per socket niya ay 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or hanggang 1 to 6. Class A yun. Okay. So ito, hanggang saan? Hanggang 255. Kasi yung octet, ang pinakamataas na octet number ay 255. Ang pinakamababang octet number ay 0. Kahit ano namang number system, di ba? Ang pinakamababa ay 0. Okay? So, yan. Okay, so sa example natin, yung ating web server ay 10. So, within the range pa rin siya ng class A. Kasi ang class A ay 1 up to 126. So, ibig sabihin, ang default subnet mask niya ay 255.0.0.0. O, recheck natin. O, tama, di ba? 255.0.0.0.
Okay? Now, paano ngayon magko-connect yan? Or magko-connect ba yan? Hindi sila magko-connect. Kasi they are on different network. Paano natin nalamang they are on different network? Kasi using this information, yung IP address saka yung subnet mask, madedetermine natin kung saang network nakakonect yung computer na 192.168.0.1. Okay? So, titingnan nyo lang lahat ng 255 kasi ibig sabihin ng 255, lahat yan ay 1. Okay? So, remember, yung mga numbers na nandyan ay octet yan. Octet means 8 bits na binary number nakasulat lang as decimal. So, pag 255, 8 1 yan. Then yung 0, 8 0 yan. Okay? So, just imagine kung hindi octet ang gagamitin, binary ang gagamitin. Di ang haba-haba ng isusulat sa isang IP address o sa isang subnet mask. Di ba? Bawat isang octet ay 8 binary digits, 8 bits. 4 na octets yan. 8 times 4 is 32 bits. Di ba? Haba-haba. Aside from that, prone to error pag binary ang isusulat mo. Dimbawa, may nasingit ditong 0. Di ba? Mali na yung subnet mask mo. Kasi ang subnet mask, kung ma-observe nyo, ay magkakadikit lahat ng 1, magkakadikit lahat ng 0. Contiguous ang tawag dyan. Wala kang makikitang 0 sa pagitan ng mga 1. Wala ka rin makikitang 1 sa pagitan ng mga 0. Yun ang ibig sabihin ng contiguous. Okay? So, ang gagawin mo lang, kung saang octet nakatapat lahat ng 1, yun ang network portion ng IP address. So, in this example, first octet, second octet, third octet yung 255. So, therefore, ang network portion ng IP address ay yung 192.168.0. Yung tatlong octets na yun. Okay? Yung tatlong octets na yun. Yun ang network portion. Then, yung natitira, yung fourth octet, yun ang host portion. Okay? So, kaya may tinatawag na host address saka network address. Okay, ito yung tinatawag na host address. So, yung host address ng ating PC ay 192.168.0.1. Okay? Kasi yun yung IP address na inassign doon. Ngayon, saang network siya nakakonect? So, para masagot mo yan, i-identify mo yung network address. So, na-identify mo na yung network portion, 192.168.0. Yan yung network portion. Kulang pa yan. Wala ka pang port octet. Ano ang ilalagay mo sa port octet? Ang ilalagay mo dyan ay 0. Okay, bakit 0? Okay, ang tatandaan nyo lang kung bakit. Kasi yung network address ay ito yung pinakaunang IP address. The first IP address of a network. So kahit anong network pa yan, basta yung pinakaunang IP address niya, yun ang network address niya. Okay? Paano ko nalaman na yan yung unang IP address? Kasi nagsisimula sa 0 yung octet eh. Di ba? So, yun ang gamit ng subnet mask. Ang gamit ng subnet mask to identify the network portion and the host portion of an IP address. So, dalawa yung part ng IP address. May network portion siya, saka may host portion. So, yung mga natapat dito sa 1, yun ang network portion. Yung mga natapat sa 0, yun ang host portion. Okay? So, yun ang network address niya. Yung unang IP address. Then, yung huling IP address, yun naman yung kanyang broadcast address. Okay?
So, ano yung huling IP address niya? Yung network address, yung network portion, pare-pareho lang yan. 192.168.0. Okay? So, ano ngayon magiging broadcast address niya? Yung pinakahuli naman. So, anong pinakahuling number sa isang octet? 255. Okay? So, yan. Ang palatandaan. So, yung huling IP address ng isang network, yun ang broadcast address. Okay? So, yun lang ang tatandaan. Okay, so in between the network address and the broadcast address, yun ang pwede mong gamitin mga IP address para i-assign sa mga hosts. Okay, so yun ang pwede mong gamitin IP addresses para i-assign sa mga hosts. Kaya ang tawag doon sa mga IP addresses in between the network address and the broadcast address ay valid host addresses. Okay, so yan ang pwede mong i-assign sa mga computers, laptops, so kahit anong device na gusto mo i-connect sa network, yan ang ibibigay mong IP address sa pagitan ng network address at broadcast address. Okay? Okay, now, saan niya yung nagkakalituhan? Okay, so class C ito, di ba? So sa class C, meron diyang 256 IP addresses. Okay? 256 IP addresses. O, ilagay na muna natin dito. Number of IP addresses. Okay, so class C. Ito. Class C ito, di ba? 256 ang IP addresses dyan. Dyan na ngayon. Nagkaroon ng confusion na naman. Paanong naging 256? Okay. So ito, pwede kong i-explain to mathematically. Pero kung hindi nyo naman maintindihan yung mathematical explanation nito, ang natitirang option ko ay ipakita sa inyo isa-isa. Pero just imagine, kung ipapakita ko to isa-isa, edi ilan ang isusulat kong IP address? 256. Imagine that. In order for you to understand, isusulat ko isa-isa yung 256 IP addresses. Pero sige, itatry ko muna to explain mathematically. Okay? Yung valid host addresses ay mag-uumpisa sa 192.168.0.1. Okay, imagine. Diba sabi ko sa inyo, sa pagitan ng network address at broadcast address. Okay? Ano ba yung network address? 192.168.0.0. Ano ang susunod sa 192.168.0.0? Siyempre, 192.168.0.1. Diba? Saan magtatapos to? Hanggang saan yung valid na host address? Okay, so up to, siyempre, bago mag-broadcast address. Kasi ito yung huling IP address. Okay? So, magma-1 ka lang dyan. Okay. Ano ba yung broadcast address? 192.168.0.255. -1. So, bago ka makarating dyan, anong IP address? 192.168.0.254. Di ba? Nagets ba? Okay? So, ano ibig sabihin ng mathematically? Observe. Nag-umpisa yung network address sa 192.168.0.0. Then, magtatapos siya sa 192.168.0.255. So, ilang IP addresses yun?
Eh dito lang naman siya nagbago ng bilang sa port octet. Nagumpisa siya, yung IP address niya nagumpisa ng 0, then natapos ng 255. Okay? So, ilang IP addresses yon? From 192.168.0.0 hanggang 192.168.0.255. Di ba 256? Okay? So, yun ang ibig sabihin ng mathematically. From 0 to 255 is equal to 256. Okay? So, halimbawa, nagbilang tayo. From 0 up to 9. O, ilang numbers yan? From 0 up to 9. Di ba 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, diba? So, 10 siya. Okay? So, yun ang ibig kong sabihin na kung hindi nyo ma-imagine yon, from 0 up to 9 ay 10 numbers, kailangan kong i-enumerate isa-isa. Okay? So, let us say, hindi nyo ma-imagine na yung 0 up to 9 ay 10 numbers. So, ipapakita ko isa-isa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Then we will count. Talaga bang 10 ito? Okay, so let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 numbers. So from 0 up to 9, 10 numbers yan. Okay? Now, from 0 up to, ito naman ay octet. Okay? 255. Okay. So, ito ay decimal. Decimal. At ito naman ay octet. So, pag decimal, from 0 up to 9, 10 numbers yan. Diba? So, pag octet, 0 up to 255, ilang numbers yan? 256 numbers. Okay? So, eto, pag decimal, 0 up to 9 is 10 decimal numbers. Eto naman, pag octet, 0 up to 255. O, di ba yung octet? Ang pinakamababang number sa octet ay 0. Then, ang pinakamataas ay 255. Kasi octet ay 8 bits na binary numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, ang pinakamataas niya ay 255. Ibig sabihin, 8 1. Okay? So, i-review nyo yung inyong binary numbers. Baka medyo napupurol na sa binary. O, review natin ang binary. 0, 1. Dalawa lang naman ang number sa binary, di ba? 0, 1. Okay? Anong number ang susunod sa 1? Wala na. So, magbibilang ka na sa second digit. Di ba? Susunod dito, 1, 1. First digit lang ang titingnan nyo. Ito, first digit niya ay 0. Anong number ang susunod sa 0? 1. Okay? Then, i-bring down mo na lang yung nasa second digit. Okay, next. First digit lang ang tingnan. Okay, ang first digit mo ay 1. Anong susunod sa 1? Wala na. Babalik ka sa 0. Then, tingnan mo yung second digit. Ang second digit mo ay 0, ay 1. Anong susunod sa 1? Wala na. So, babalik ka sa 0.
Dahil hindi ka pa nagbibilang, hindi ka nagbilang dun sa first digit at saka sa second digit, nagbalik ka lang sa 0, then doon ka sa third digit magsisimulang magbilang. So, ang susunod na number sa 11 ay 100. Okay, anong susunod na number sa 100? O, digit by digit ang tingnan. No? First digit ay 0. Anong susunod na number sa 0? 1. Okay? Then check yung second digit. Okay, dahil nagbilang ka dito sa first digit, yung 0 mo naging 1, yung mga natitirang digits, i-bring down mo na lang yan. So, magiging siyang 101. Okay? So, ang susunod na binary number after 100 ay 101. O, ano susunod ng binary number after 101? First digit ulit. Ang first digit mo ay 1. Ano susunod na number sa 1? Wala na, di ba? So, babalik ka sa 0. So, which means, dun sa first digit, hindi ka nagbilang. Nagbalik ka lang sa 0. Hindi pagbibilang yun. Ang pagbibilang ay nag-increment ka. Halimbawa, from 0, nag-add ka ng 1, so magiging 1. From 1, nag-add ka ng 1, magiging 2. Pero sa binary nga, walang 2. 0 lang saka 1. O kaya babalik ka sa 0. Kung nagbalik ka sa 0, ibig sabihin hindi ka nagbilang kasi hindi ka nag-increment. Di ba? Okay. So, dahil hindi ka nagbilang, doon ka magbibilang sa second digit. O, i-check mo ngayon yung second digit. Second digit mo ay 0. O, ano susunod sa 0? 1. Kasi nag-increment ka, ibig sabihin nagbilang ka. Pag nagbilang ka, kung may third digit pa dyan, or fourth digit, i-bring down mo na lang yan. Hindi ka na magbibilang doon. Once ka lang magbibilang, once ka lang mag-i-increment. So, counting is incrementing. Counting is adding 1. Okay? Well, hindi ko naman kayo masisisi kasi parang nag-memorize lang kayo sa pagbibilang. Yung pagkatapos ng 1 ay 2, pagkatapos ng 2 ay 3. Hindi nyo talaga alam kung bakit. Nag-a-add lang siya ng isa. O, ito, magbalik tayo sa decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anong susunod na number sa 9? Kaya alam natin na 10. Pero ang question ko dyan, bakit 10? Ba't hindi 11? Bakit hindi 12? Yun ang sagot doon. Kasi wala nang susunod na number sa 9. Dahil wala nang susunod na number sa 9, babalik ka sa 0. Pag nagbalik ka sa 0, hindi ka nag-increment. Hindi ka nagdagdag ng isa. So therefore, hindi ka nagbilang. Pag ganun ang nangyari, doon ka magbibilang sa susunod na digit. So sa second digit, hindi pa nag-i-start magbilang. So mag-i-start ka magbilang, 1. That is why, ang susunod na number sa 9 ay 10. Ang tawag lang natin 10. Pero 1, 0. Kasi nga, nagets niyo ba? O ngayon, anong susunod na number sa 10? O, i-check niyo yung first digit. Ang first digit ay 0. O, anong susunod na number sa 0? Hindi ba 1? O, dahil nagbilang ka na doon, i-bring down mo na lang yung sa second digit. And so on. O, sige, ang first digit is 1. O, anong susunod na number sa 1? Basta plus 1 lang. Yun ang counting. Plus 1 ka lang. Okay? 2. O dahil nag-increment ka, nag-add ka dyan, hindi ka na mag-a-add sa second digit. I-bring down mo na lang yan. That's why ang sumunod na number sa 11 ay 12. Okay? O ano susunod na number sa 12? Same thing. I-check mo yung first digit na nakita mo 2, mag-a-add ka ng isa. O 2 plus 1, 3. O dahil nag-add ka na dyan, ibig sabihin nagbilang ka na dyan, hindi ka na magbibilang dun sa mga susunod na digit. I-bring down mo na lang yan. Okay? Ganun ang pagbibilang. So kapag ka marunong ka lang magbilang, kahit anong number system pa ibigay sa'yo. Example, ito. Ang number system ay tatlong symbols lang, 0, 1, 2. O after 2, anong susunod na bilang dyan? Kung ang gagamitin mo lang ay 0, 1, 2. Sige, bibigyan kayo ng 60 seconds para isipin.
Anong susunod na bilang dyan kung ang gagamitin lang na numbers ay 0, 1, saka 2? Okay, so dapat alam nyo na kung ano ang sagot dyan, di ba? Dahil tatlong numbers lang at nandun ka na sa pinakamataas na number, 2 plus 1 is 3. Eh wala naman 3, ang gagamitin nga lang ay 0, 1, 2. Dahil wala nang susunod sa 2, babalik ka sa 0, then dun sa second digit, mag-start ka magbilang. So ang susunod na number sa 2 ay 1, 0. O ngayon, ano ang susunod na number sa 1, 0? Check nyo lang yung first digit. Okay, ano yung first digit? 0. Ano susunod na number sa 0? 1. O dahil nagbilang ka na doon, i-bring down mo na lang yung second digit. O ano susunod na number sa 1, 1? O check ulit yung first digit. Ano yung first digit? 1. Ano susunod na number sa 1? 2. Dahil nagbilang ka na doon, hindi ka na magbibilang sa second digit. Therefore, ang susunod na number sa 1, 1 ay 1, 2. Okay, anong susunod na number sa 1, 2? Check mo yung first digit. Ano yung first digit? 2. Anong susunod na number sa 2? Wala na. So, babalik ka sa 0. Dahil hindi ka nagbilang sa first digit, doon ka magbibilang sa second digit. O, check mo yung second digit. 1. Anong susunod na number sa 1? 2. So, therefore, ang susunod na number sa 1, 2 ay 2, 0. Ganun ang pagbibilang. Once na alam mo yung concept or idea kung paano magbilang, kahit anong number system pa ang ibigay sa'yo. Now, dito sa IP address, ang number system nga na ginamit dyan ay octet. Ibig sabihin ng octet ay 8 bits. 8 bits. So, kapag nakita mo sa IP address ay 0, ang totoo niyan ay 8 bits yan. So, walong 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, pag nakita mo 255, ibig sabihin ay walong 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, bakit gano'n? Nakala ko ba 256 octet numbers? Eh, ba't dadalawa lang yan? Sa pagitan nga lang yan eh. Dito mag-uumpisa at dito magtatapos. So, in between yan, siyempre may mga numbers pa dyan. O, anong susunod sa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0? Siyempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, di ba? Binary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0. Di ba? Kasi, o na-confuse na naman. O kasi, first digit niya is 1. Wala nang susunod na number sa 1. Kaya ang gagawin mo, babalik ka sa 0, then mag-i-start kang magbilang dun sa second digit. 1, 0. So, ang susunod na number sa 0, 0, 0, 0, 0, 1 ay 0, 0, 0, 0, 1, 0. Okay? O, tutuloy ka. Okay, nag-guess nyo na ba? Kasi, kung ipapagtuloy ko pa to, ay napakarami nito. 256 nga yan. From 0 to 255. Okay? So, ganun din ito. Dahil nga, ang magbabago lang ay 4th octet, from 0 to 255, ibig sabihin, 256 IP addresses yan. From 192.168.0.0 hanggang 192.168.0.255. Pag in-enumerate mo isa-isa yan, ay 256 IP addresses yan.
Pero yung unang IP address saka yung huling IP address, hindi nga magagamit yun. Hindi nga yun valid host address. Ang valid host address lang ay yung in between the network address and the broadcast address. So in between the network address and the broadcast address, there are 254 IP addresses. Mag-uumpisa yon sa 192.168.0.1 hanggang 192.168.0.254. Okay? So baka gano'n na naman maging question. Ay, akala ko ba 254 ba't dadalawa lang yan? In between nga yan. Di ba? I-enumerate ko isa-isa. Yung network portion, hindi magbabago yan. Ang magbabago lang ay yung fourth octet. Okay? Ganyan. So, ano susunod sa 1? Di ba? 2. Then, ano susunod sa 2? 3. Okay? Ang susunod sa 3, 4. Nag-guess nyo na ba? Hanggang umabot siya, halimbawa umabot na tayo sa 192.168.0.254. 253. Dahil nga magbibilang lang yan ng sunod-sunod eh. O, di siyempre susunod ng 254. May 255 pa ba? Wala na. Kasi yung 255 nga, yun yung broadcast address. Okay? Ito yung broadcast address. At wala ding 0 kasi yun nga yung network address. Okay? Clear na ba yan? Now, paano pag class B yung IP address mo? Ilang IP addresses meron dyan? Observe. Yung 0 niya ngayon, 2 octets na. Okay? So, yung host portion niya, 3rd octet at 4th octet. Pero yung sa class C, isang 0 lang yung 4th octet. So, yung host portion ng class C na IP address, isang octet lang, yung 4th octet lang. Pero pag class B na yung IP address mo, yung host portion niya, 2 octets na, yung 3rd and 4th. Then, pag class A na yung IP address mo, yung 0 niya sa subnet mask ay 3 na. Which means, 3 octets na yung host portion, 2nd, 3rd, and 4th. O ano ngayon ang implication niyan? E di magbabago na yung numbers of IP addresses niyan. Di ba? Example. Okay. So, example. Class B, class B. Class B natin is 128 hanggang 191. Let us say 172.16.0.1. O baka isipin nyo na .0.1 lang. Hanggang 255 yan eh. 172.16.255.1. Halimbawa yan yung IP address. Okay. Now, identify kung ano yung magiging subnet mask niya. Siyempre, para ma-identify mo, dapat ma-identify mo muna kung ano yung IP address class niya. Di ba? Pag-isipan niyo muna. Okay, ang IP address ay 172.16.255.1. Okay? Ano yung IP address class nito? Ano yung subnet mask? Okay? So, ano yung network address? Lagyan natin ng question mark. Ano yung IP address class? Ano yung subnet mask? Ano yung network address? Ano yung broadcast address? Ano yung mga valid host addresses? Saan magsisimula? Ano yung mga valid host addresses? Saan magtatapos? And therefore, ilang IP addresses meron pag class B?
Okay? Sige, pag-isipan nyo muna. Isulat nyo sa isang papel. Ano? Ba na? Okay, so 172, titingnan mo lang dito yung pairs octet. So, 172. O, tingin sa kodigo, 172. Class C ba siya? Hindi. 1922 ito eh. So, therefore, Class B yan. Class B. Next, kung Class B siya, ano yung kanyang subnet mask? Ito, 2255. Okay? So, kung ganyan ang kanyang subnet mask, ano ang kanyang network address? So, therefore, ang network portion ng IP address nito ay dalawang octets. Yung 172, saka yung 16. Diba? Ganun lang. 172, then 16. Then, yung third and fourth ay host portion. Then, mag-i-start ka sa 0, di ba? Kasi yung octet or kahit anong number system, nag-i-start sa 0. Okay? O, saan magtatapos yan? So, susulat mo lang yung dalawang octet, 172, yung first and second. Then, yung third and fourth, okay, third and fourth, yung huling octet number. So, ano yung huling octet number? 255, saka 255. Ayan. So, na-identify mo na yung network address at saka yung broadcast address. So, saang network nakakonect yung computer na may IP address na 172.16.255.1? Sa network 172.16.0.0. Ano ang broadcast address ng network na yon? 172.16.255.255. Okay? So, itong IP address na to, once na in-assign mo na yan sa isang device, sa isang computer, sa isang laptop, o kahit anong device, ang tawag na dyan ay host address. Okay? So, now, sa pagitan ng network address at broadcast address, dito, masasagot mo na yung first question dyan. Yung last question. So, ilang IP addresses meron ng Class B? See? Saan ka nag-start? Third and fourth, di ba? 0, 0. Then, yung third and fourth nito ay 255.255. See? So, yung third niya, magbibilang siya ng 256. Yung fourth octet niya, magbibilang siya ng 256. Hindi ba bago ka makapagbilang sa second digit, ay naubos mo na muna yung 256 numbers sa first digit? So, therefore, mathematically, ang gagawin mo lang ay 256 times 256. Hindi mo na kailangang i-enumerate lahat yan. Kasi 200 times 256 ay gumamit na ng calculator para hindi na 256 times 256. 65,536. O yan. Yun ang number of IP addresses niya. 65,536. So imagine, kung hindi mo i-determine yan mathematically, ano yung next option mo? I-enumerate mo, isusulat mo sa isa yung 65,536 IP addresses. Di ba?
Okay? Ngayon, pag class A yung IP address mo, pag class A yung IP address mo, ilan yung number IP addresses niya? So, halimbawa, yung network mo, class A, ang ginagamit na IP address. So, ilang IP addresses ang pwede mong, ang meron yung network na class A? Sige, pag-isipan nyo muna. Ilang IP addresses meron kung ang network mo ay class A yung IP address niya? Okay. So, ano sagot? Okay, so dapat na-determine nyo na pag-isipan nyo na ang sagot dyan, dahil yung third port, second, third, and fourth octet ng subnet mask ay 0, therefore, yung second, third port, yun yung host portion niya. So, bawat host portion ay may 256 IP addresses. Dahil tatlo yan, so ang gagawin mo dyan ay 256 times 256 times 256. Okay? So, pag ganyan ang pumasok sa utak niya, then yes, naintindihan mo na to. Kasi kung hindi, ang susunod na option mo, isusulat mo isa-isa yung 256 times 256 times 256. Okay, ilang IP addresses siyang 256 times 256 times 256? Calculator, 256 times 256 times 256. Ilan? 16,777,216. So, imagine. So, kung hindi ka naniniwala na 256 times 256 times 256 yan, which is 16,777,216 IP addresses. Kung at this point, hindi ka pa kumbinsido na 16,777,216 IP addresses yan, na ang pinanggalingan niya ay 256 times 256 times 256, then wala kang option kundi i-enumerate yan isa-isa. I-enumerate mo isa-isa yung 16 million plus na IP addresses na yan para makonvince mo yung sarili mo. See? So, hindi mo na kailangan gawin yun. Kaya nagkaroon ng math. Actually, hindi naman ano yan, higher math yan eh. Di ba? Multiplication lang yan. Multiply ka lang. Pag isang octet, 256 IP addresses yon. Okay, why? Kasi octet yan eh. Mag-uumpisa yung bilang niya sa 0, magtatapos sa 255. So, pag nagbilang ka from 0 to 255, ilang octet numbers yun? O din 256. Ngayon, sa class B, ang host portion niya ay dalawang octet, 00. So, therefore, magbibilang ka from 00 hanggang 255.255. Dalawang 256 yun. So, 256 times 256 is 65,536. Yun ang mabibilang mo doon. So, kung hindi ka convinced, o di sulat mo isa-isa, from 00 hanggang 255.255. Okay? So, hanggang dyan na muna yung chapter 2 natin. Muni-muniin nyo lang yan. Kasi yan yung nakita ko na medyo nagkaroon ng confusion. Okay? Ngayon, pagka magde-network na tayo, magko-connect na tayo ng mga devices, ang importante dyan ay yung i-connect nyo na, i-assign nyo ng mga IP addresses to make sure na magko-connect sila. Wag na muna tong router, wag nyo na munang intindihin yung router. If they are on the same network, ang mangyayari lang dyan ay ganito.
Okay, same network. Halimbawa, meron kang tatlong computers na lang. So, kapag alam mo kung paano i-assign yung IP addresses ng tatlong computers, then, kahit 1,000 computers pa yan, 1,000,000, alam mo na kung paano i-assign yung IP addresses niyan. Okay, so para ma-connect natin yung tatlong computers na yan, gagamit tayo ng switch. Okay, so for example, etong switch na to, yung 2960. Okay, ano ba tong switch na to? Itong switch na to provides ng mga sockets na ganyan, yung RJ45 na sockets. So, yung mga sockets na yan, dyan may i-connect yung mga kable ng computers mo. So, meron itong 24 sockets or 24 switch ports ang tawag dyan. So, ibig sabihin hanggang 24 computers pwede mong i-connect into a network. Okay? So, ngayon magkoconnect lang tayo ng tatlo. Pag ganyan na, computer to switch, magkaibang device, ang gagamiting kable dyan ay straight through. So, ito, copper straight through. Okay? So, i-connect mo lang. Bawa yung PC1, i-connect mo sa pass Ethernet. So, yung switch ports na, yung mga sockets niyang switch na yan, may mga numbering yan. Ayan, pass Ethernet 01, 02, 03, hanggang 024. Then, may dalawa siyang extra, mga gigabit yan. Okay. So, next na natin yan, i-discuss yan. So, ang gagawin mo lang, i-connect mo lang dyan. Miski saan mo i-connect dyan, pwede. Pero para may palatandaan ka kung sinong computer nakakonect sa switch na yon, di isunod mo na lang yung number, di ba? Yung PC1, i-connect mo sa pass Ethernet 01. Yung PC2, i-connect mo sa pass Ethernet 02. Si PC3, i-connect mo. So, para lang may palatandaan ka. Pero kahit saan mo siya i-connect dyan, pwede yun. Sige, for the sake of mispipit. Itong PC3, i-connect natin kahit saan. Halimbawa, i-connect natin dito sa dulo, pass Ethernet 024. Pwede yan. Miski saan mo i-connect yan, pwede yan. Ang sinasabi ko lang na numbering, ay para dun sa number pa lang, ay alam mo na kung sinong computers ang nakakonect doon. Kasi kung wala kang numbering, halimbawa may nakakonect ng 1,000 computers dyan, paano mo malalaman kung sino ang nakakonect dun sa specific socket na yun? Di ba? So, by using that simple method, yung numbering, malalaman mo na agad kung sino ang nakakonect doon. Kasi pag hindi, testingin mo isa-isa. So, para ma-identify mo kung sino ang nakakonect, testingin mo yung 1,000 kable. Di ba? So, para hindi mo ma-experience yun, maglalagay ka ng numbering method. So, dito, ang gagawin ko lang ay yung si PC1, i-connect ko sa switch port number 1. Si PC2, i-connect ko sa switch port number 2. Si PC3, i-connect ko sa switch port number 3. O, yun lang. Ngayon, kung sa actual, di kagamit ka ng marker at saka tape siguro. Bawat kable, lalagyan mo ng tape. At bawat tape, lalagyan mo ng sulat. Lalagyan mo ng mark. Okay? So, para alam mo kung sino ang nakakonect doon. Ayun lang. Huwag lang mabubura yung isinulat mo or huwag lang masisira yung tape. Then, pwede yun. Pwede yung ganung method. Ngayon, eto, pag ganito na, itong tatlong computers na to nakakonect sa isang switch, itong tatlong computers na to are connected into the same network. They are connected on the same network. Yan. Lagyan natin ng bilog. Maliit pala yung bilog na yan. Yaka. Okay. So, dapat malaki. Yan. Bilog malaki. Maliit pa rin.
Right? Na. So, etong tatlong ito, pag nakakonect sila on the same switch, they are connected on the same network. Ang tawag sa network na yan, pag yung mga computers na yan are connected on the same network, they are on the same network, ang tawag sa network na yan ay LAN, or Local Area Network. Okay, so yan ang tinatawag na LAN. Okay? So, ang tinitingnan lang ba para ma-distinguish kung anong klaseng network yan ay yung physical connection? Actually, hindi. Ang titingnan dyan ay yung IP address na i-assign mo. Dapat yung IP address na i-assign mo sa tatlong computers na yan, dapat they are on the same network. Kaya nga may network address. Okay? So, for simplicity's sake, ano ang i-assign natin ng mga IP addresses dyan? Halimbawa, kung ito ay 192.168.0.1, itong si PC2, ang ibigay nating IP address ay 192.168.0.2. Then, si PC3, ang ibigay nating IP address ay 192.168.0.3. Okay? Ganun lang. Then, pagka ganyan yung IP addresses mo, ano ang subnet mask ng tatlong yan? Pare-pareho silang class C, so pare-pareho silang 255.255.255.0. Okay? So, you will say na, yun naman pala napakadali lang Okay, true. Then sa exam, may gagawin ako na ganito. Halimbawa, nagkamali. Miski hindi sa exam. Sa actual na pangyayari. Merong isang computer na hindi siya nagko-connect. Halimbawa, si PC3. Si PC1 saka si PC2 nakikita. Pero si PC3 hindi nila makita. Nung na-check mo yung IP address ni PC3, nakita mo na ang IP address niya ay 192.168.1.3. Now, bakit hindi nila makita si PC3? Dahil ang IP address niya ay 192.168.1.3? Yes. Pero bakit nga? Anong pagkakaiba ng IP address ni PC3 sa IP address ng dalawa? Pagkakaiba niyan ay dun sa network address. Okay. So silang tatlo, ang subnet mask nila pare-pareho ay class C. So pare-pareho yung class C kasi yung first octet nila ay pare-parehong 192. Therefore, pare-pareho yung subnet mask niyan. 255.255.255.0. Diba? So ganito rin si PC2. Ang subnet mask niyan ay 255.255.255.0. At ganoon din si PC3. Ang subnet mask niya ay 255.255.255.0. Okay? So, nandiyan na ba yung answer dun sa question? Bakit hindi nila makita si PC3? Kasi magbabago na yung network address. Okay? So, ito yung IP address, ha? Ito yung IP address ni PC1. Ito naman yung subnet mask. Doon sila nag-iba sa network address. Sige, habang nilalagyan ko to, pag-isipan nyo. Ano ang network address ba ng mga to? Okay? So, ito na ngayon ang sagot. Kahit nakakonect sila sa iisang network, dahil nakakonect sila sa iisang switch. Pero logically, yung physical connection nila, yes. Nakakonect sila sa iisang switch. So, dapat nakikita-kita yan. Diba? Pero logically, hindi.
Pero logically hindi. Kasi yung network address nila magkakaiba. So yun ang sagot. Ano ang network address ni PC1? So titingnan nyo lang dun sa subnet mask. Tatlong octet. So 192.168.0. O anong gagawin mo sa port octet? Yung unang octet, 0. So yan ang network address ni PC1. O ano ang network address ni PC2? O same thing, di ba? Yung first and second, third and octets, yun ang network portion. 192.168.0. Then 0. See? Magkapareho yung network address ni PC1 at PC2. Kaya nakikita sila. Pero si PC3, hindi nila makita kasi iba yung network address ni PC3. Okay, ano yung network address ni PC3? See? Ang network address ni PC3 ay 192.168.1.0. Samantalang yung dalawa, si PC1 at si PC2, parehong ang network address nila ay 192.168.0.0. Okay? So yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat tama yung physical connection at saka yung logical connection. It doesn't mean na magkapareho sila ng physical connection, physically ay nakakonect sila sa isang switch, dapat nagkikita na sila. Hindi pa rin. Dapat yung logical connection nila ay tama. Ay pare-pareho sila ng network address. Okay, so yun ang importansya ng network address. Dapat pare-pareho sila para sila magkita. Ngayon, paano naman dun sa internet? Internetwork nga eh. So therefore, magkakaiba ng network address. Paano sila magkikita-kita? Gagamit ka ng router. So yun ang reason kung bakit may router. Para yung magkakaibang network na mayroong magkakaibang network addresses, para ma-connect mo sila, gagamit ka ng router. Okay? So yun ang main function ng router. Kasi meron pang ibang function ng router. Pero basically, yun ang main function ng router, to connect different networks. Ibig sabihin ng different networks, meron silang iba't ibang network addresses. So pag magkaiba yung network addresses, hindi magko-connect. So ito na yung pinakamatibay na example. Physically, dapat nakikita sila. Pero bakit hindi? Kasi magkakaiba yung network address. Okay? So yan ang muna yung sa chapter 2.